Ginapangan ako ng matinding kaba dahil sa titig ni Hector sa lalaking nasa harap niya. Nakita kong kumuyom ang kanyang kamao habang tinititigan niya ito. Hector, bulong ko ngunit hindi niya ako pinansin. Nakatuon lang ang pansin niya sa lalaking nakangisi sa harapan, nakangisi sa akin. Napapikit ako nang bigla niyang inalog ang tibol. Kitang-kita ko na nagpigil pa siya para hindi niya iyon tuluyang mapatumba. Gumuhit ang takot at gulat sa mga mata ng mga lalaki at nang maging kay Elina. Hector, chill dude, sabi ng lalaking namumutla na. Mabilis ang hininga ni Hector at para bang kahit kailan ay magagawa niya ng sumabog sa galit. Hindi siya hubot-hubad. She's wearing a bikini. Anang lalaki. Wag na wag mong mababastos si Chiska. Mariin at pabulong niyang sinabi. Ramdam ko ang pagdidiin niya sa bawat salita sa pamamagitan ng paghihigpit ng kanyang ngipin. Dude, di ko siya binabastos. Pinupuri. Inalog ulit ni Hector ang misa. Napansin ko na nakatingin ang ibang guest sa banda namin. Hinawakan ko agad ang kanyang braso sa takot na magkagulo pa lalo. Pulang-pula ang kanyang mukha. Anto my daughter, Maria Elena Aragon. Pinagpatuloy ni Mr. Aragon ang kanyang pagsasalita sa harapan. Hindi niya napansin ang kaguluhan sa table namin dahil nagpipigil pa si Hector. Mahilaw nang ngumisi at tumayo si Helena para tanggapin ang masigabong palakpakan na hinandog sa kanya ng ibang guest. And of course, tumawa si Mr. Aragon habang tinititigan si Hector na hanggang ngayon ay galit pa rin. Luminga ako sa dalawa, kay Hector at kay Mr. Aragon. Mr. Hector de la Merced. Nakatuon ang lahat ng atensyon ng mga tao sa table namin. Nakangiti sila at nakatitig kay Hector. Nakangiti din ang nakatayong si Elina habang pumapalakpak. Our future business partner, dagdag ni Mr. Aragon. Napatingin si Hector kay Mr. Aragon. Bumuhos ang palakpakan ngunit hindi ko makita sa mukha niya ang ngiti. Tayo Hector. Bulong ni Elina at hinila ang braso ni Hector. Dahan-dahang tumayo si Hector, ngunit nanatili ang pagiging seryoso niya. Sana ay maging mabuti ang samahan niyong dalawa. The future heirs of our business. Namilog ang mga mata ko. Silang dalawa ay magmamana ng business ni Mr. Aragon. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin niya roon. Pero tingin ko, ang ibig niyang sabihin ay magiging magkasosyo ang dalawa sa business na ito. Umani ng masigabong palakpakan sina Hector at Helena. Ngumiti si Hector sa mga bumati at tumayo. Natuyuan ako ng lalamunan. Lalo na nung nagsimulang makipagkamayan si Hector sa iba pang malalaking tao. Ganon din si Elena. Hanggang sa tuluyan na silang nawala sa dagat ng mga tao. Sorry Miss Chiska. Pabulong na sinabi ng lalaking nasa harapan ko. Tinitigan niya ulit ako mula ulo hanggang paa. Talagang sadyang namanghalang ako sa iyo. Tsaka, hindi pala alam ng boyfriend mo na nasa FHM ka? Hindi ako nagsalita. Sa galit at panghihina ko sa nangyari, ay wala na akong ganang magsalita. Ni hindi ko na siya tiningnan man lang. Niserve na ang mga pagkain ngunit hindi pa rin nakakabalik si Hector. Hinalughog ko ang buong binyo at nahagip ko siyang nakaupo doon sa table kasama si Mr. Aragon at iilan pang mga negosyante. Bumuntong hininga ako. Alam kong busy na siya sa negosyo niya. Hindi ko alam kung magiging masaya ba ako o malulungkot. Pinilit kong maging masaya at maging kontento. Kung ano man iyong issue namin,
ay paniguradong maayos din naman namin ito mamaya. This can wait. Kainin mo na iyang pagkain mo, Miss Chiska. Sabi naman ng isang lalaki sabay turo sa pagkain kong nasa misa. Kinuha ko iyong kutsara at sinubukan kong sumubo sa pagkain na binigay ng mga waiter. Nilingon ko ulit si Hector at kitang-kita ko na masaya siya doon at may sarili siyang pagkain kahit na hindi niya pa ito nagagalaw. Hay nako, this is exhausting, isn't it? Nakangising umupo ng padarag si Elena sa upuan niya sabay hawi ng buhok. Bakit, Elena? Makikipagbatian ka lang naman. Sabi nung lalaki sa harap ko. Jules, makikipag-usap din tungkol sa business. Hector is amazing. Uminom siya galing sa baso niya. Kaya niyang mag-keep up sa mga businessman. He belongs here. Tumango siya at tumingin sa akin. Nag-iwas ako ng tingin at nagkunwaring abala sa pagkain. You know what, Chiska? You are so lucky to have him. Nag-angat ako ng tingin sa nakangising si Elena. Though I'm not sure if he's lucky to have you. Napawi ang isi niya. Oy, Elena, stop that, you brat. Medyo iritadong sinabi noong Jules. Oh, let's face it. We can't have a sexy starlet as a tycoon's wife. For God's sake, that is a disgrace. Nalaglag ang pangako sa sinabi noong Elena. Samantalang siya ay sumipsip sa kanyang Diyos at sarkastikong akong nginitian. Excuse me lang, Miss Elena. Hindi ako sexy starlet. I'm a professional model. Parehas lang yon. Don't explain. Nagmumukha ka lang tanga. Elena, pigil nung isa pang lalaki. I'm sorry, Miss Chiska. She's a brat. Sa gigil ko ay hindi ko na napigilan ang paghablot sa tubig ko sabay saboy sa kanya. Kung may natutunan man ako sa pamamalagi ko sa Alegria, ito yon. Oh my gosh! Sigaw niya at naistatuwa sa kinauupuan niya. Nakita kong naglingunan ang mga tao sa ibang table. Ngunit sa sobrang dami ng pinagkakaabalahan, ay hindi na iyon nakita ng iba. Yung mga waiter lang ang lumapit para punasan ang damit ng basang si Elena. You're a social climbing, cheap starlet. Sabay toro niya sa akin. I cannot believe it. Napatingin ang mga tao sa akin. Tumayo ako at kinuha ang purse ko. Hindi ko matagalan. Hindi ko kayang hindi siya kaladkarin at di siya kalbuhin. Wala akong pakialam kung iwan ko si Hector dito. Nag-book out ako sa party nang walang nakakapansin kundi sila. Siyempre, hindi naman ako malaking tao. Lumandas ang mga luha sa mga mata ko nang walang kahirap-hirap. Nanikip ang dibdib ko pero hindi ako nagpakita ng kahinaan. Diretso pa rin ang lakad ko. She's right. Hector's belongs here. Wala siyang mapapala sa akin. Aangat ako dahil sa kanya. Ngunit wala siyang makukuha in return mula sa akin. I'm a liability. Buong pamilya ko. Nag-aksaya pa siya ng milyon-milyon para mabili ang bahay namin para sa akin. Kung mayroong tao man na magpapabagsak kay Hector, ay ako na iyon. Dahil kaya niyang ibigay sa akin ang lahat nang wala akong pinapalit. Chiska! Sigaw ng hinihingal na si Hector sa likod ko. Nagpatuloy ako sa paglalakad at sa pagpunas ng luha ko. Ba't mo pa ako sinundan? I want to be alone. I want to find myself. Dahil mula ata nung nakilala ko siya, ay hindi na tumigil ang mundo ko sa pag-ikot sa kanya. Habang siya ay may mga mundong hinahawakan. Let's admit it, hindi lang ako ang mundo niya, samantalang siya lang iyong sa akin. That's not a bad thing, at least not for him. Masama iyon para sa akin, dahil ako, siya lang yung akin. Kung magunaw ang mundong iyon, magugunaw din ako. Anong nangyari? Gusto mo nang umuwi?
Magsabi ka lang kung gusto mo na. Dinig ko ang pagsusumamo sa boses niya. And it hurt a lot. Yes, siguro ay masyado lang akong naapektuhan sa sinabi ni Elina. Kaya ganito ako ka-emosyonal. Nilingon ko siya. Nakita kong kumislap ang mga mata niya sa pag-aalala sa akin. Let's go home if you want to. Mariin niyang sinabi at hinawakan ang kamay ko, tsaka kinaladkad ako patungo sa sasakyan niya. Tumingala ako upang hindi na tumulo ulit ang luha. Nang umalis kami sa binyo, ay tahimik lang siyang nagdadrive. Hindi ko siya nilingon. Hindi rin siya nagtangkang magsalita. Bakit ka umalis? Busy ka pa doon. Sana hinayaan mo na lang ako. We are one, Chiska. Kung saan ka, doon ako. Anya, kinagat ko ang labi ko. I'm not going to be the hindrance of your success, Hector. Kung ikabubuti mo yung party na iyon, don't mind me. Sinabi ko iyon ng may nagbabantang luha sa aking mga mata. You are my inspiration to succeed, Chiska. Without you, success is nothing. Nanikip ang dibdib ko sa binitawan niyang salita. Bakit mo binuhusan ng tubig si Elina? Tanong niya. Bakit? Nagalit ba ang daddy niya sa iyo dahil sa ginawa ko? Hindi siya nagsalita. Siguro ay tumama ako. Bakit? Pag-uulit niya. Sabi niya di tayo bagay. Lumunok ako. Medyo natawa siya. Ilang babae pa kaya ang darating para sabihin sa iyo iyan? At kailan ka hindi magpapaapekto? Come on, Chiska. May bahid na frustration sa kanyang buses. Hindi ako nagsalita hanggang sa itigil niya ang kanyang sasakyan sa tapat ng apartment namin. Uuwi na muna ako sa kondo. Nag-text si Tito na pupunta sila doon. Napabuntong hininga si Hector. Lumuwas ang tito mo? Si tita? Hindi ko pa alam. Anya at tinanggal niya ang seatbelt ko. Okay. Matabang kong sinabi. Good night. Hindi siya nakatingin sa akin nang sinabi niya ayon. Humalukip-kip ako at mas lalong nagtampo. Ang lamig mo. Nilingon niya ako. Nagkuyom ulit ang panga niya at tinitigan ako pababa. Hindi ko palalampasin yung ginawa mo, Chiska. What? Yung pagbuhos ko ng tubig kay Elina? No. Yung pagpush mo sa FHM. Umirap siya. Hindi ko alam na lalabas na ayun, Hector. At isa pa, hindi pa tayo noon nang nagpush ako para doon. Hindi ibig sabihin na dahil hindi pa tayo ay hindi na kita pag-aari. Remember, you are mine, Chiska. May nalon, simula nung nagtagpo ang mga mata natin. Uminit ang pisngi ko. Hindi ko matagalan ang pagtitig ko sa kanya. Hindi ko kayang tumabi sa iyo kasama ang mga lalaking iyon dahil baka mag-iskandalo ako sa parte at hindi ka rin okay sa akin. I'm so mad about you. Pumikit siya. Hindi ko maintindihan kung bakit nag-aalburuto ang puso ko sa kaba. Para akong nakalutang sa hangin kahit kakasabi niya lang na inis siya sa akin. So mad, alright? Kaya matulog ka na at hahalugugin ko pa ang mga bookstores para bilhin lahat ng magazine na iyon. What? Huwag mong sabihin yan, Hector. Huwag kang mag-aksaya ng pera sa bagay na ganyan. Totoo iyong sinasabi ko. Alam kong medyo nakakatats ang sinabi ni Hector. Ngunit tingin ko ay hindi na iyon makatarungan. Kahibangan na iyon. Hayaan niya na lang sana ito at huhupa din naman iyon next month. Magkakaroon naman ng bagong isyo, kaya hindi na iyon kailangan. Nagulat ako nang padabog niyang binuksan ang pinto. Lumabas siya para pagbuksan ako. You dumb sleep. You don't tell me what to do, Chiska. Kinagat ko ang labi ko at lumabas na lang sa sasakyan niya. Hector! Pigil ko sa kanya ngunit nilak niya ang front seat bago umikot para pumasok.
Hector! Sigaw ko ulit sabay tapik sa sasakyan niya. Binaba niya ang salamin. I'll fix you tomorrow morning. Dapat ay may peace offering ka. At ang gusto ko ay mag-alsa bulutan ka na at lumipat ka na sa kondo ko. What? Nalaglag ulit ang pangako. Yes, hindi kita papatawarin hanggat di mo iyon gagawin. Bigla niyang pinaandar ang sasakyan niya at pinaharurot. Seryoso ba siya sa sinabi niyang bibilhin niya lahat ng magazine na iyon? Iyon ay palaisipan sa akin sa gabing iyon. Kahit sa pagtulog ay hindi ko alam. Ni-text ko siya. Ako, Hector, asaan ka na? Agad naman siyang nag-reply. Hector, kakauwi ko lang. Ikaw, what are you doing? Sleep cheese ka. Maaga tayo bukas. Napatingin ako sa relo. 3 oras na ang nakalipas mula nang hinatid niya ako dito sa amin. Ibig sabihin, mukhang totohanan na hinalughog niya ang syudad para bilhin ang mga kopya. O baka naman dumiretso siya sa publisher. O baka nagpatulong siya sa mga bodyguard nila sa paghahalughog. Hindi ko alam at hindi ako mapakali, kaya nagmadali akong magbihis. May susi ako sa kondo niya at alam ko rin kung saan iyon. Ngumiti ako sa aking sarili tuwing naiisip yung kondo niya. Pupuntahan ko siya.